And what's up mga kabay, sa magandang hapon. Dito mga kabay, binunot ko pala yung kutsay ko kasi sobrang haba na ng kanyang mga ugat. Ito na siya mga kabay, ayaw niya masyadong lumaki. Yan, linisin, tatanggalin ko muna yung kanyang ugat kasi ililipat natin na sang ibang plat mga kabay. Ito papakita ko sa inyo. Yan, may ginawa tayo, ayan o. Panibagong ano mga kabay, ayan siya. Yan, panibago. Yan, para magiging ano mga kabay. Maganda na naman sa ulit kasi halos naubos na yung sa amin dito. Ito, kailangan lang natin linisin. Tatanggalin natin yung kanyang mga ugat. Yan o. Ganyan lang sa mga kabay pagka nagre-patay ulit nito. Yan. Tapos tanggalin natin ulit yung kanyang ano mga kabay, dahon. Ayan siya. Yan, ganyan lang. Tapos dito, ganun din. Tanggalin natin yung kanyang ano. Para panibagong ano na naman ito mga kabay. Tanim. Yan dito mga kabay, patuloy lang tayo sa pagtatanggal ng mga ugat mga kabay ng kutsay para maitanim na natin sa mga kabay. Ayan, binibilisan ko mga kabay, pass forward ko na lang para mas madali. Yan, ganito lang mga kabay pagka gusto nyo magparami ng kutsay, kung alam nyo kung may kutsay kayo dyan. Ganito lang mga kabay, pagka medyo matagal na sa inyo, kailangan nyo yung bunutin, putulin yung mga ugat at tapos itanim natin ulit mga kabay. Ganun lang ang mga proseso sa kutsay. Ang kutsay mga kabay, mahal din siya, ginagamit din siya sa Thai food, sa Chinese food, sa Korean food, Japanese food. Ito yung mga ginagamit talaga nila mga kabay, napaka-healthy mga kabay. Naniniwala kasi sila mga kabay na may benefits dito mga kabay sa mga sakit. Yung bulaklak na karnate, tas galanggal, turmeric, yan tinatanim ko rin yan dito lahat mga kabay. Kaya kapag kailangan nila, depende sa menu kung ano yung lulutuin, may makukuha na kami kaagad mga kabay. Tapos pandan. Ang pandan naman mga kabay, ginagamit namin sa ano, sa yung chicken pandan. Napakahalaga din mga kabay. Yung ano, binabalot namin yung chicken doon sa ano. Tapos ano pa ba yung iba? Tapos yung mga bulaklak na karnate, tulad itong nasa ano ko likod, ito. Pipitas lang tayo ng isang bulaklak. Ito. Ano to? Ay, ito. Ito nga kabay, ginagamit din namin sa ano, sa pumilo salad. Tinatanggal lang namin yung ano, yung isang piraso. Yan. Yan, ito pinapatong. At saka ano rin sa mga kabay, gamot din kasi ito. Yan. Gamot siya. Maligam-gam na tubig, tapos maglalagay tayo nito ng mga ano, 2 piraso. Okay? So, daming ditong humihingi mga kabay, yung mga homeowners. Yan, kasi inaano nila. Kinakain din talaga nila mga kabay. Yun. So, medyo marami na tayong na tanggalan ng ugat. Yan, dito mga kabay, bilisan ko na kasi hapon na mga kabay, ang dami ko pang pwedeng itanim. Kasi magano pa ako mga kabay, maggamas or magdamo pa para makapagtanim ako ng ulugbati mga kabay. Kasi pagka mga ganito mga kabay na mga paraan, pagka wala kaming biyahe, kailangan ko talaga mga kabay bilisan. Tsaka kahit mapagod ako mga kabay, ang importante makapagtanim lang tayo ng gulay. Sobrang laki niya oh. Kaso lang grabe ugat. Kailangan talaga natin tanggalan. Ang laki. Yan, tapos na tayo mga kabay. Subok natin kung kakayanin. Ba yung ugat? Ayan o. Ito yung ugat lahat o. Sobrang dami. Yan. Tapos ito na yung nakuha natin. Ayan, marami dito mga kabay. Yan siya. Yan, tapos tanim na natin.
Yun. Okay, tanim natin dyan mga kabay. Sa ano natin. Yun. Ayan mga kabay, mag-start na ako magtanim ng kutsay. Ayan, inaayos ko na siya. Yan, sobrang lilit mga kabay, halos hindi natin makita. Yan, pero tiyaga lang talaga mga kabay. Ganito talaga yung buhay farmers. Yan, ang inyong mga kabay, nagtsatsaga talaga magtatanim ng mga kutsay. Yan, kasi nakita nyo naman kanina paano natin tinanggalan ng ugat. Para lang ating maipunla ulit. Yan, ito mga kabay, inano ko pala sa nambarita, ginamitan ko para magiging bogag mga kabay. Tapos dito, alaga lang talaga sa dilig, lalong-lalo na ganito, bagong ripat natin, talagang pangalagaan natin sa dilig mga kabay. Yan, malapit na tayo dito matapos. Mamaya, pwede na natin itong diligan mga kabay kasi may gagawin pa tayo ulit. Yan mga kabay, ito, kukunin ko na yung hose. Kasi kailangan ko na siyang diligan mga kabay para hindi siya ma-dehydrate. Yan ang importante sa mga kabay kapag bagong ripa tayo, kailangan talaga natin basahin ng husto mga kabay. Yan, ito, napakaganda ng ano natin, tubig. Yan, ito mga kabay, magandang hapon sa atin lahat. Sana mga kabay, tapusin nyo yung video natin. Ang mga ginagawa naman natin mga kabay, tutorial tungkol sa pagtatanim. Halimbawa mga kabay, nasa Manila kayo o nasa syudad kayo, pwede kayo magtanim mga kabay kahit sa mga paso lang. Yung halimbawa siling, pangsigang, talong, okra, kung ano-ano pang mga pwedeng gulay mga kabay. Iba talaga pagtatayo yung gumagawa. At least mga kabay, alam natin kung ano yung mga inano natin pinaglalagay mga kabay. Ang importante, safe yung pamilya natin. Yan, mega shoutout pala sa lahat ng mga OFW natin. Yan, magandang gabi sa atin lahat mga kabay. Sorry, nagkamali tayo. Araw pala ngayon pero sa ibang bansa mga kabay, gabi naman talaga mga kabay. Yan, mega shoutout sa lahat ng mga kabay natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang araw dito sa Pilipinas. Okay, alright mga kabay, yan. Maya-maya, siyempre, ibang gagawin na naman natin. Yan mga kabay, halos hindi natin sa makita mga kabay. Ayan, no. Ito pa. Yan. Masyado siyang maliliit mga kabay. Yan, basta lahat yan, mayroong tanim na yan. Update ko kayo dyan. Yan yung ano natin, kutsay. Okay. Tapos yung ano kanina, doon sa baba, nanguha din ako ng ulugbate. Yan, dito ko naman sa itanim. Yan o, dyan ko na naman sa itanim. Ayan mga kabay, simulan ko na naman yung kinuha kong ulugbate mga kabay. Kanina pumunta kasi ako sa baba mga kabay, doon sa bakantin lote kasi naghanap nga ako ng pwedeng itanim natin ng mga gulay. Nakita ko tong ulugbate mga kabay, yan siyempre kinuha ko na kagad, hindi ko na pinalampas mga kabay. Kasi para kapag gusto natin maggulay o pangsahog mga kabay, pwede tayong magano, napakasarap kasi pagka maggulay tayo mga kabay, napakalaking tulong sa mga ano natin, sa kalusugan natin mga kabay. Itong ulugbate mga kabay, napakasarap to sa munggo. Yan, sobrang ano to mga kabay. Yan, malapit ko na matapos. Siyempre, gumawa na ako ng plat kanina mga kabay, para maitanim na natin to. Yan, ganito lang yung mga paraan natin para makapagtanim tayo ng maraming gulay. Yan, sa lahat ng mga farmers dyan, mega shoutout sa atin lahat. Magandang araw sa inyo, mabuhay kayo. Yan, ito na sa mga kabay, nakakuha natin ng similya ng ulugbate. Yan, dito, bungkalin ko lang sa mga kabay, kasi kanina gumawa tayo ng plat para doon sa kutsay. Ito na naman yung gagawin natin mga kabay, gamitin ko pa rin yung barita para magiging buhaghag sa mga kabay. Yan, dito, sobrang ano niya rin mga kabay, pero mas maganda yung makultivate natin para ang ugat ng ulugbate mga kabay, ano siya, tawag nito, makalago sa mga kabay. Pagka lumago yung ugat mga kabay, siyempre yung ulugbate natin lalago din. Yan, ito yung mga gagawin talaga natin pagka tanim tayo ng gulay. Walang kapoy-kapoy mga kabay. Ito na, ano ko na sa lahat. Siyempre ayusin ko na naman yung tagiliran para ma-plat na talaga sa mga kabay. Yan, tanggalin ko lang yung mga bato. Yan, dito, talsik-talsik talaga mga kabay. Yan, ganito lang yung mga gagawin natin pagka gusto natin dito mga kabay, subukan ko rin magtanim ng litos. Yan, nagpabili ako sa anak ng boss ko. Magtanim din tayo ng litos. Okay, dito mga kabay, didiligan ko na siya
para maitanim na natin yung ulugbati natin. Kailangan natin basain ng husto bago natin itanim mga kabay. Ganito lang yung mga gagawin natin. Pagkatapos natin bungkalin, pagka napurma na siya na nagiging flat na siya, basain na natin ng tubig mga kabay para tumagos hanggang ilalim. Para ang ulugbati natin mga kabay, makakuha kagad ng mineral para makapagbigay kagad siya ng mga ugat. Okay. Dito mga kabay, abangan nyo pa rin yung mga dito, mga update natin. Ganito lang gagawin natin. Siyempre dito, kukunin ko na yung ulugbati para isa-isahin na natin sila mga kabay. Yan, itatanim na natin siya isa-isa para matapos na tayo kasi ang dami pang gagawin ng mga kabay nyo. Yan, dito binilisan ko na naman. Yan, para tayo nagdadrive mga kabay. Nakatresira na naman si mga kabay nyo. Ayan, kikinta pa ako mamaya. Yan, kailangan ko ilipat yung natin, kamera para mas magandang view, magandang tingnan. O iba-iba yung mga kabay, di ba? Ganito lang yung mga gagawin natin. Yan, sana suportahan nyo pa rin yung channel ng mga kabay nyo. Huwag nyong pabayaan mga kabay, paki-like, paki-share para mas marami makakita. Lalong-lalo na sa mga kabataan natin ngayon mga kabay. Na naano na talaga sa gadget. O, ang hirap mga kabay pagka maano na talaga sa mga gadget mga kabay. Yung mga ganitong gawain mga kabay, hindi na nila alam. Mabuti na lang, nandito si mga kabay nyo. Yan, maturuan nyo yung ang mga anak nyo na ma-discourage nyo nga pwede kayo magtanim ng ganitong gulay, bilhan nyo ng paso, bilhan nyo ng mga ganitong matutuwa din yan mga kabay at saka mailagay na yan sa isipan nila. O paglaki nila mga kabay, pagka magkaroon sila ng pamilya, hindi posible mga kabay na hindi nila gagawin yung mga ganitong gawain. At least maalala nila si mga kabay kung paano nagtanim ng mga gulay. Na iba talaga mga kabay, pag tayo nagtanim, alam natin mga kabay, makakain tayo ng sariwang gulay. Ito, naitanim ko na isa-isa, ayan na sila lahat mga kabay. Marami din yan mga kabay. Saka matutuwa na naman yung mga kapitbahay ko nito. Siyempre, ang kapitbahay mga kabay, kasama yan sa ating pagtatanim. O hindi naman pwede nila ibinta, kung gulayin lang, okay lang yan, no problem. Dito mga kabay, magputol na naman ako ng kawayan. Alam nyo mga kabay, kasi may 4 ako dito na puno na kamatis, may bunga na siya, kailangan ko rin mga kabay, lagyan ng stick. Dito mga kabay, ang puro ng lagari ko mga kabay, kita nyo naman, puro kalawang na. napakatigas mga kabay. Hindi sa pwedeng itakin, kailangan talaga sa lagariin mga kabay. Kasi ang purpose ng lagari, kailangan mo siyang itulak-tulak, hila-hilain. Dito biniyak ko na yung kawayan mga kabay kasi 4 lang. Mag-ano lang ako ng 4 lang din para magaira natin yung ating kamatis. O pagkatapos mga kabay, siyempre kailangan kong tulisan. Yan, wala naman ako ditong sangkalan. Diretso lupa, patay yung natin ito, itak. Mawala na yung nito mga kabay, talim. Pero di bali mga kabay, mahasaan naman ako dito. Bumili ako ng carborundum. Alam nyo na si mga kabay, parating handa. Yan, itakin ko lang po, tulisan ko lang sa mga kabay kasi ibabaon natin yan sa lupa. O ito, pangatlo, yung kawayan natin, kailangan natin tulisan. Nagoy, Ginoo. Pastilan. Oo, ingon anir gini sa mga kabay. Pasensya na kayo mga kabay, yung Tagalog natin may halong Bisaya kasi si mga kabay nyo, Bisaya in town. Yan, miga-miga shout out sa lahat ng mga kabay natin, Luzon, Visayas, Mindanao, at saka sa buong mundo. Yan dito, inayos ko na, kukunin ko na yung kawayan mga kabay para malagyan na natin ng alala yung kamatis natin. Yan, kuha ko yung straw, kuha ko yung kawayan para okay na sa mga kabay, maumpisa na natin. Kasi hapon na mga kabay, kailangan ko pang maggamas or magdamo. O ito na yung kamatis ko mga kabay, siyempre lalapitan na natin yan. Tapos dito, itutuso ko na yung kawayan natin. Yan, ito sa mga kabay, yung kamatis, 4 na piraso lang talaga ito mga kabay. Pero, 4 yan mga kabay, pero napakalaking tulong yan. Halimbawa, maubusan ka ng kamatis mga kabay, gusto mo magpaksew, o gusto mo magulay, tapos wala kang sahog, punta lang ka sa garden mo. Ayun, hindi mo na kailangan bumili. Sa totoo lang mga kabay, ang kamatis dito sa Manila, sobrang mahal talaga mga kabay. Magugulat ka na lang, minsan 20 pesos isang piraso. O, minsan, aabot pa ng mga kabay, aabot pa ng 30 yung kamatis dito pagka-grabing mga kabay, lalo na kung dumaan yung mataas na summer, nako, ang sobrang mahal mga kabay ang kamatis. Lahat ng gulay dito mga kabay, grabe, lahat dito nabibinta. Yun,
pati dahon ng saging dito mga kabay, nako, binibenta yan mga kabay kasi sa Chiang Thai restaurant mga kabay, bumibili talaga kami ng yung dahon ng saging. Yan, alam na alam ko yan mga kabay na sobrang mahal din. Yan, lahat ng dito sa palengke sa Manila mga kabay, grabe. Sobrang mahal. Pero dito, may bakanting lote dito sa bahay ng boss ko, sa tagiliran niya. Yan, ito yung ginarden natin. Yan, maraming salamat sa may-ari nito. Sir, gamitin ko muna yung yung lote mo. Yan, at least, lilinisin ko naman sir, hindi ko naman pabayaan. Yan, dito, lipat tayo sa kabilang side. Siyempre, ilipat ko rin yung camera para mas malaki makukuha ng ating camera mga kabay. Camera nga cellphone. Ayan, tinutusok ko na naman yung isa mga kabay. Uy, ano yung natumba sa gilid? Yang, ganito lang mga kabay, paano alagaan. Itali ko rin yung pinakapuno nito, tapos yung sanga niya sa taas kasi pagka magdala na sa ng bunga mga kabay, baka mabali siya. Pero ito mga kabay, may na talaga to, may mga bunga na rin siya. Yan, malapit ko na rin siyang mapakinabangan. Siyempre, pag mapakinabangan natin mga kabay, nakakatuwa talaga. Yung pinagpagura natin, pinagpapawisan natin mga kabay, talagang makikita din natin mga kabay na yung pagod natin solid. Ayan, pag nakita pa to ng mga kabataan, umalay nyo, gagayahin nila yung mga ginagawa natin mga kabay kung paano mag-alaga ng mga gulay o mga sangkap para sa pagluluto. Yan dito, siyempre itatali na natin yung kamatis. Tapos dudubulan ko rin yan sa puno mga kabay para pagka humangin, hindi talaga siya magalaw-galaw. Kasi pag magalaw-galaw yung isang mga kabay, isang mga tanim, pati yung ugat mga kabay, nagagalaw yan. Ma-stress yung natin, hindi siya magbigay ng maraming bulaklak, hindi rin siya magbigay ng maraming bunga mga kabay. Kaya ang mga ginagawa natin, tulad nitong mga talong ko, may mga yan mga kabay, may mga stick yan. Tapos linagyan ko yan ng mga tuyong dahon. Ito yun, may video ako dito, yung mga tuyong dahon mga kabay, bakit ako naglalagay. Siyempre, kapag halimbawa umalis tayo ng maaga, tapos pagdating ng tanghali mga kabay, sobrang init, natutuyo na yung puno, nadidehydrate na sila mga kabay. Pero kapag naglagay kayo ng dahon, hindi sila madidehydrate mga kabay hanggang hapon, basa pa rin yung pinakapuno kasi siyempre natatakpan. Pagdating din ng gabi, nagmumoist din yung natin mga kabay, yung mga tuyong dahon. Tapos pag nabulok, dagdag fertilizer, dagdag sigla sa mga tanim natin. Okay, alright mga kabay, ito, tinatali ko na yung bandang puno na naman. Dito, maghanap na naman ako ng straw kasi kinapos ako ng straw. Yan, ganito lang yung magagawin. No? Ito mga kabayo, naitali na natin lahat. O yan, yung bunga, sinasabi ko. Ito, may 2 bunga. Tapos dito sa kabila, 4. Kaso lang yung isa nito mga kabay, may sa mga kabay, may spot. Yan o, kung nakikita nyo yung item mga kabay, yan ang tinatawag na spot. Pero tatanggalin ko pa rin yan mga kabay. Tapos dito, may 3. Tapos dito sa kabilang side, ito, may bunga sa mga kabay, pero isa lang yata. Yan, 1 piraso. Pero may maraming bulaklak yan mga kabay. Tapos dito sa likod, yan, laki ng puno. Ilang piraso din to. 3, di ba? So, sulit na mga kabay. Tapos sabay-sabayan, ay nako. Tapos dito, nakapagpunla pa tayo ng ulugbati, nakapagpunla tayo ng kutsay. Okay, mamaya mga kabay, may papakita ko sa inyo. Ito naman mga kabay, nagtanim din ako ng tanlad kasi gusto kong magtinula ng manok. Kaso lang, wala pa akong manok mga kabay, tapos nagtanim din tayo ng pitsay. Yan, ito yung kutsay na tinanim natin, yan naman yung mga talong natin dyan. Okay, alright mga kabay, yung kamatis natin ito, tapos yung ulugbati natin ito. Di ba? Ganun lang siya kadali mga kabay. Ito yung mga kutsay ko mga kabay. Yan, nag-harvest yung kasama ko kanina, kaya nakalbo na siya. Ito naman yung talong natin. Di ba? Tapos siyempre, lalapitan natin yung ating pitsay at saka mustasa mamaya. Yan, yung talong ko, nag-uumpisa na naman tumaba mga kabay. Malapit na naman natin na mapakinabangan. Ito pala yung pitsay ko mga kabayan. Natutuwa yung mga kapitbahay ko. Siyempre, kapag gusto nila maglaga mga kabayan, mayroon silang pitsay. Saka pwede rin sa adubuhin. Napakasarap yan mga kabay. Ito naman yung mustasa natin. Medyo pagod. Kukuha lang ako mga kabay ng pampawala sa pagod. Kape mga kabay. Yan, sana may mag-sponsor naman ng kape dyan. Awa naman si mga kabay nyo.
May naiwan pa mga kabay. To, siyempre kailangan natin ihabol. Wawa naman to. Yan. Okay, naitanim na natin. Bawat kasi isa mga kabay napakahalaga. O paano yung mga kabay? Sana nagustuhan niyo yung video. Sana paki-like, paki-share mga kabay para lumawak pa yung mga tutorial natin, paghikayat sa mga bagong henerasyon na naano talaga sa mga gadget. Ito mga video natin tungkol sa kalikasan sa mundo natin, pagtatanim ng mga gulay para sa atin, kasi alam nyo na yung gulay sobrang mahal. Tapos siyempre mga kabay, pagpaparami ng mga halaman, iba't ibang varieties, saka pinakamahalaga mga kabay para sa akin, yung mga puno para sa kalikasan. Kasi iba na yung ano natin ngayon mga kabay, iba na talaga yung mundo. Kapag tag-ulan, sobras tubig. Pag tag-init, walang tubig dahil kakulangan sa mga puno, di ba? Sana, paki-like, paki-share, ulitin ko. At saka huwag niyong kalimutan mga kabay. Yan, pakipindot na naman yung notification bell para pag may mga bago tayong upload na video para tayo kayo naka-update. Paki-subscribe na rin mga kabay. Nabunol ako kanina. Okay, maraming salamat. God bless atin lahat.